Nako, eto na po ang sinasabi natin at inaasahan natin, no? Tila yata Martin tatakas ng bansa. No, naturugan daw di umano ng ombudsman. No? Eto na, nagkakagulo na sila. Nag-aaway-away na sila. Sige, ipalagay na natin ito ay scripted lang. Isa lang ibig sabihin, scripted man to, tinatay nila sa isipan ng mga sambayan ng Pilipino, si Martin ang mastermind. Martin, papayag ka bang mastermind ka dito sa anomalyang flood control issue na to? House Speaker ka. Ha? Alam mo kung sino nag-approve ng budget. Alam mo kung sino nagmamando ng budget. Ibig bang sabihin, mas mataas ka sa presidente? Ibig bang mas sabihin, mas mataas ka sa pinakamataas na nagbabudget? Ikaw naman, Martin, no? Ngayon, ikaw tinuturo, ikaw dinidiin ngayon. At dito, may whole departure na kung saan tila yata natunugan din natatakas daw itong si Martin, no? Ngayon, dito natin, Net 25 talaga, naglalabas ng mga ganitong uri ng mga balita talaga. Kasi sa iba, pinapagaan eh. Oo. At sa iba, iniipit. At tama lang, kung ano yung narinig nila, yun lang yun, no? Dito, panoorin natin ang Net 25 sa kanilang pahayag. Bago ito ay... Sa labas ng impeachment ha? silipin mo natin dyan yung mga rally kahapon, ha? Kasi marami, bandang gabi na eh. Oo nga. Ito, linggo-linggo to, alam ko sa ayon kay Romeo Pocis, kay General, at mga retired General, linggo-linggo gagawin ng rally. Sa tingin ko at sa narinig ko, kasi agahapon nandun ako sa rally sa may backstage ako, nakita ko talaga, nalapitan ko sila Romeo Pocis, at nakita ko pa sila Kati Binag, no? Andiyan, no, nakasama ko sila agabi, no? At talagang nakita ko yung pagpupursige talaga nila na linggo-linggo ata ito gagawin. Narinig ko yata, no? Tapos, dito mo mapapatunayan talaga na unti-unti na, na maraming opisyal na natatauhan na gusto yata sumama sa rallying ito. Nakakatakot, di ba? Baka isang araw, si Romualdez kasama na sa rally. Di ba? Saan ka nakakatakot yan? Natatakot ang kabila. Kasi, kakaasar nila, rally, walang napapala, rally nyo, walang napapala, rally ng INC, walang napapala. Talaga ba? Bakit ngayon, kayo dihado ngayon? Di ba? Wala ba napapala? O ngayon, yung sinasabi nila ombudsman kinasuhan si Martin, at si Martin makukulong na. O saan kayo papanig ngayon? Sige nga, kay Bonget o kay Martin? Sige nga, saan kayo papanig ngayon? Sino sisisihin nyo ngayon na ipapakulong si Martin ngayon ni ombudsman at na si ombudsman in-appoint ni Bonget? Sino kakampihan nyo ngayon? Nakaraan kasi kinakampihan si Martin eh. Ngayon makukulong si Martin. Sige nga, sino kakampihan nyo ngayon mga vlogger? Sa kapansin nyo sa rally, pagpunta ko sa rally iba-iba yung mukha na doon ng mga opisyal. Pati yung mismong presidente ng kanilang presidente ng biker, yung mga nagbabike, ano ba tawag doon? Mga siklista, parang gano'n. May mga gano'n eh. Puro mga pinuno nandoon. Na ibig sabihin, wala ka makikita na pinuno na nagtatanggol kay BBM. Wala akong nakita. May nakita ba kayo? Kundi yung mga crocs nang tatanggol sa kanya. Yun lang. Yung mga senador nagtatakip sa kanya. At yung mga vlogger nagtsatsaga. At kawawa naman yung vlogger dahil may mga nawalang vlogger, hindi naman pinahalagahan ng presidente. Mas pinahalagahan pa ni Kiko Pangilinan. Hindi. Ito, buti pa si Kiko, buti pa si Kiko. Mas ina-appreciate niya yung vlogger na nawala kesa sa administrasyon. O, kaya ang gagawin ng iba, nag-iisip-isip na. Para lumipat na sila sa Pinklawan. At yung iba, nakasuhan si Martin, switch na sila. Atay nyo, yung mga loyalista, magsuswitch na yan, hindi ko ba nakakalata? Tignan nyo, damahin nyo. Martin kakasuhan. Sino kakampiyan ng mga loyalista? Aligaga sila ngayon eh. Hindi nila sino kakampiyan nila. Di ba? Sino kakampiyan nila? Si Martin kakasuhan, may kukulong. Tapos whole departure na. Lalabas na yung warrant. Sino kakampiyan nyo? Kung mahuli man si Martin, makulong si Martin, saan kayo pupunta? Papayag ba si Martin sa tingin nyo hindi kakanta? Sa tingin nyo walang ebidensya si Martin na makapagpapatunay, video man lang? Ang mahirap nito, baka magpakita si Martin na video, hindi AI na kasama yung mastermind at kausap yung mastermind. Dahil sa tingin ko, hindi ganun kaing-eng si Martin kumpara man dun sa mastermind. Nakikita ko matalino si Martin. Ako, tansya ko mas nakikita ko mas wais si Martin kesa sa mastermind.
Pero bago pala yan, dito mo tayo kay gusto ko muna kayo ma-high blood ng konti. Dito mo tayo kay Auntie Claire. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Nako, kulang na kulang daw ang oras ng Pangulo para maihatid ang pangailangan ng kababayan. Hindi totoo yan. Hindi bumaba siya bilang Pangulo kung kulang para oras niya. Di ba? Ang kapangulo, ang leader, kailanman hindi nagkukulang oras yan. Lalo na pag gusto mo ginagawa mo. Anong gusto mong palabasin? Di ba? Maraming ginagawa ang Pangulo. Oo, maraming ginagawa pero hindi magkukulang yan. Huwag mo sabihin nagkukulang, hindi nilaglag niya si BBM mismo. Di ba? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niya na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish? Ma'am, alam namin ng Pangulo, hindi lang si Pangulong BBM, maging mga nakaraang Pangulo pa sa ibang Pangulo ng bansa, pag sinabing Pangulo, nagtatrabaho. Kaya nga natatataka ko Wag tayong magsasabi ang Pangulo walang hindi tatrabaho. Hindi. Ang lahat po ng nasa trabaho ng senador, congressman, mayor, lahat po yan nagtatrabaho. May tinatrabaho. Ang problema po, ma'am, magkaiba kasi yung trabaho sa pagmamalasakit. Halimbawa po, itong flood control issue, di ba sabi niya siya nagpasimula. Kahit alam naman namin hindi siya nagpasimula, di ba? Alam namin si Senator Marcoleta. Sige, pagpalagay natin, ibigin na natin sa kanya yung kapurihan na yan. Ibigin na natin sa kanya yung karangalan na yan na siya nagpasimula. Kung siya nagpasimula, ma'am, bakit wala na continue ngayon? Wala na tahimik na lahat kayo. Wala nang investigasyon. Ayaw nyo na. At ang nakakapagtaka, hindi to coincidence. Lahat ng gusto mag-investigate, papakulong nila. Hindi ba kayo nakakalata? Robin kakasuhan na, kahit talo kakasuhan na, papakulong. Lahat na papakulong nila. Pati yung 2 bilyon na pakukulong nila. Sobra na. Ako ito sabihin ko sa inyo sa pagpunta ko sa rally po, hindi kasi kayo pupunta sa rally, tiyatawanan nyo lang ang rally, dyan lang kayo sa bahay nyo Nakakaya, no? Nandiyan lang sila sa bahay na tapos sila mas marami alam. Sino mas marami alam? Yung nagpunta sa rally, araw-araw nakikipagdigma, ipahigalaban ng Pilipino? O kayo nakaupo lang dyan, nakikinig ng balita sa chismis lang? Nakikinig sa mga vlogger-vloggeran lang dyan na political vlogger lang? Walang katwiran, kundi mang-asar, mangutya, ng mag-abang na makukulong na senador na para gusto nila quits. Pag nakulong si Cayetano, ayos, nakapaghiganti kami, quits na. Marcoleta, nakapaghiganti kami, nasara yung istasyon. Ngayon, nakakulong na, sa wakas, karma. Yan, nag-aabang na sila ng ganyan, pero wala silang katwiran. Nakaranas ba kayo ng rally talaga, na talagang makikita nyo, makakausap nyo yung tao? Nakausap nyo ba talaga, napulsuan nyo yung tao, kung gaano kahirap? Pumunta kayo sa kalsada, papunta pa lang sa rally, kita nyo yung tao, gaano nagtsatsaga sa rally? Mararamdaman nyo po hindi nyo makikita. Mararamdaman nyo, mga kamunti, nararamdaman nyo. Ang mararamdaman nyo, hindi nila naramdaman. Yung pakiramdam na kung saan, etong pagkakataon na to, nag-rally ng ito, talagang sobra na ang nangyayari sa bansang Pilipinas. So, sunod-sunod na ang nangyayari. Hindi na maganda po. At makikita mo, yung mga BBM na nakaramihan na BBM, na kilala ko, kilala din ng iba, napakarami siguro, mga nasa 1,000. Pag sinabi kasi 1,000, partido, ibig sabihin niya. Halimbawa, pumunta ka sa isang lugar, may tiyatawag na TODA, samahan ng mga TODA, samahan ng mga siklista, samahan ng mga senior citizen sa lugar na to, samahan ng mga retired ganyan, o samahan ng mga gwardya. Ang dami yan. Puro samahan yan. Kaya umaabot ng 1,000 minsan yan. Nakakausap namin yung mga ganong samahan. Dati yung samahan nila BBM. Ngayon, ayaw na nila, nagwi-withdraw na sila. Yung iba, neutral lang, ayaw kay Sara din. Pero yung iba, ayaw talaga kay BBM na. At yung iba, nasama sa rally na yan. Totoo. Kaya tapos sa rally, pag sumisigaw sa rally, gusto niyo bang mag-resign si BBM? May sumasagot ng oo O si Sara, gusto niya ba maupo? May ayaw na sumasagot, may sumasagot ng oo, pero lahat nagkakaisa. Pero bandang huli, kakaaraw nila sa kakarally, araw-araw, linggo-linggo nag-rally, lahat na sumasang-ayon na. Nakita nila yung kahalagahan ni Sara. Na iba pala talaga, hindi ako, sabi niyo, binayaran ako, hindi ko kailangan ng bayad. Kasi ang gusto ko ipunto dito, wala daw kwenta yung rally. Talaga ba? Wala kwenta yung rally? Ito na nga yung resulta Yung dating ayaw kay Sara, gusto na si Sara, kaya nga tumaas yung trust rating Bumabay kay BBM Kasi nga kagawa ng kakarally.
Nauunawaan ng tao. Marami. Ako, kakilala ko mismo, personal, kakilala ko. Ayaw kay Sara, BBM siya. Pero ano na ngayon siya? Ha? Kay Sara na siya, nasama na sa rally. Di ba? Kasi nakita nila yung pinaglalaban eh. Di ba? Invento lang, fishing expedition, tsaka nakakita impeachment, i-impeach mo sa pinakamataas na opisyal ng Pilipinas, fishing expedition. Doon ka pala mangangalap ng ebidensya sa mismong araw ng magtatanong ka. Fishing expedition. Di ba? Saan ka nakakita niyan? English ng Pangulo para sa bayan? Ba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapaoho. Yun po yung ginagamit ng mga kabayo. Oo, nakaganon. Isa lang direksyon ng paningin. Ma'am, yung Pangulo nyo ang nakatapahoho. Yung Pangulo nyo nakatapahoho. Ang tinitignan lang po niya, yung trabaho niya. Pero yung malasakit sa Pilipinas, ma'am, na naapektuhan ng flood control issue, ayaw niyang ipursu, ma'am. Di ba? Yun lang yun. Naniniwala kayo, mastermind si Romualdez? Naniniwala kayo? Romualdez, mastermind ka daw, oh, sabi nila. Na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. So, wag po tayong gumamit ng ganun dahil dapat nalawakan ang inyong pag-iisip, buksan ang mga mata. Nakabukas na mata namin, pati pag-iisip namin, ma'am. Oo, inaamin namin, nagtatrabaho naman Pangulo kasi obligasyon ng isang Pangulo na magtrabaho talaga. Di ba? Wala naman nagsasabi hindi tatrabaho ang Pangulo eh. Kaso nga lang, ma'am, sa part ng trabaho, ma'am, kailangan ng malasakit sa sambayan ng Pilipino. Yun ang hindi namin nakikita at nararamdaman. Ano, sa pamimigay ng bigas? Ma'am, pera namin yon. Ha, pinamamahagi. Hindi malasakit tawag doon, ma'am. Trabaho ng Pangulo yun. Hindi namin maramdaman yung Pangulo na may malasakit siya. Nagkakagulo na ang bansa, hindi siya nangingialam. Sa rally niya, wala siyang pakialam. Taas ng kuryente, wala siyang pakialam. Di ho ba mga kababayan? Yung pagkakakulong ka lang sa Senator Marcoleta, wala siyang kinalaman? Lahat na lang, wala siyang kinalaman. Sabi niyo, trabaho lang. Ang Pangulo, trabaho lang. Wala siyang kinalaman. Yun ang bagay na kinababa ng trust rating niya. Kaya hindi namin maramdaman siya. Yun lang yun. Alam namin nagtatrabaho siya. Oo, ando dun yun. Maski ikaw, natrabaho ka rin eh. Lahat naman tayo eh. Pero hindi namin maramdaman yung malasakit niya sa sambayan ng Pilipino. Buksan ang inyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi sa nagawa yan, ma'am. Ano ba kayo? Hindi sa paganda ng paramihan ang nagawa yan. Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang. Eh, ba't negative kayo? Hindi, totoo lang ha. Ito may sasabihin ako sa inyo. Chismis lang to, wag niyong paniwalaan to. May mataas na opisyal, hindi si Martin na pag nalaman niya talagang kakanta na si Martin, hindi na siya uuwi. Tatakas na. Oo. Tatakas na siya. Ia-abandonan niya na yung opisina. Oo, maniwala kayo. Disgrasya na siya dito kasi hindi niya na alam kung sino kakampi niya. Isipin mo si Boying, kakasuhan si Martin. Ano ba talaga? Kakampi ba talaga si Boying yung hindi? Naguguluhan mga vlogger ng BBM eh. Hindi alam kung sino ba talaga si Boying eh. Ano ba to? Paraan lang ba to ni Boying? Di ba? Oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng lindol. Di niya inaasahan na lagi magkakaroon ng Baha, sabi mo. bagyo. Ayaw sabihin ba? Magkakaroon ng bagyo. Baha sabihin mo, hindi bagyo. O, di ba guilty? Kita nyo? Ulitin mo nga sa part na yun. Na kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng lindol. Di niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Bagyo. Baha ka mo. Ayaw mong banggitin. Kasi paso kayo dyan. Kasi pag sinabi, hindi naman niya akalain magkaroon ng baha. No! Ang bagyo, oo. Hindi niya asahan talaga magkaroon ng bagyo. Kahit sino naman eh. Sino bang tao na makakapagsabi na may bagyo sa susunod na linggo na ganito mangyayari? May bagyo pa parating. Pero hindi mo alam kung ano magiging salanta sa'yo. Kasi minsan may bagyo malakas na malakas. Naghanda ka, no? Hindi naman nilipad yung bubong.
Pero may bagyo naman at mahina lang. Pero nilipad yung bubong mo. May ganun eh. Kaya hindi mo inaasahan, tama siya doon. Pero yung gusto niyang baha, dapat inaasahan ng tao mawawala yun kasi may control. Yun yung naging ghost. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Mhm. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi iyan nakikita ng iba. Nakikita namin yan, ma'am. Ang ikinukusyon namin yung pagbaha, flood control issue lang. Yun lang naman eh. So baka sila po ang Saka hindi, napapakulong yung ibang nag-iimbestiga. Sino ba may plano niyan? Si Martin? dapat na mahiya dahil wala silang nakikita. Wow, may nakikita kami pero kayo, hindi namin naramdaman yung pagkamalasakit. O, ito, panoorin natin ito ulit. Marami, bandang gabi na eh. Oo nga. Ang lumabas ito, hindi na nakita ng iba. Masyadong dinownplay ng iba. Kaya nga eh. Dinownplay ng iba. Oo. Sige. Pakita nga natin, ano Sige. bang nangyari kahapon, Jen? Oo. Ito, ang daming rally. Oh. Ano to ha? Hindi to sa liwasan ha. Sa ibang lugar to marami din. Libo din daw to. Oo, libo din. Oh, kasi yung barkada ko po, pumunta dyan po sa lugar na yan. No? May kasama daw siyang 6. Oo, 6 sinama niya. Dati daw pong BBM supporter. Sinama daw niya po dyan. Ayan, saan ba yan? Sa ano ito? Bukidnon. Cebu. 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 Ay, ibig sabihin yung rally ba kahapon, iba't ibang lugar? Meron yan? Iba-ibang lugar. Okay. Akala Cebu ba ko to? liwasan lang yon. Alam ko, Bukidnon to eh. Kasi pinanood ko yan eh. Alam ko yung istura eh. No? Nasa terminal sila ng sasakyan eh. Kasi yung sa Cebu, mas malawak yung yung ground. Okay. Oo, sabi ko, Bukidnon yan eh. Yan, Ayun ba? Bukidnon. Oh, Oh, yan. ito. Yan. Bukid. Bukidnon So, yan. terminal ito. Ito yung... Saan naman ito? Ito yata yung Cebu yan. Yan, Cebu yan. Ang dami rin yan. Sa, ano yan? Mga bandang ano yan? Mga alas 3. Mga alas 4 yan. Mag-alas 4. Pero paggabi dumami din yan. Oo, ang dami din, di ba? Oo nga, Ang no? dami. Oo. Ngayon ko lang naalaman na meron pala iba-ibang lugar. May iba't ibang lugar Kasi yan. akala ko liwasan Bonifacio lang kahapon, Nelson. Hindi, oo. Ayun. At nung gumabi, mas dumami pa yan, ha? Ito Ito na, naman. Naga City naman. Bicol, dako. Oh, Bicol. So, sabay-sabay palang Yes. pagkilos, ano? Oo. Oho. Oh. Ano pa? Saan pa lugar? Ayan ito. sa Liwa sa Bonifacio. Ito ba yung sinasabing 4,500 lang? Oo. 4,500 kasi walang drone. Yung kay Lenny, walang drone chat. 8,000 daw yun. Baka 8K. Baka yung run yun. Yung kilometers yun. Yatabi nyo. 8K kilometers. Kasi tumakbo, di ba, yung kala Lenny? Baka yun siya sabi nyo. Sa tatakbo, 8K. 8K na tao tumakbo. Niloloko nyo ba kami? Alam nyo gano'ng karami yung 8K? Tatakbo? Panrun? Panrun, di ba yung kay Lenny? 8,000 katao na tatakbo ng gano'ng sabay-sabay. Niloloko nyo ba kami? So, paano ba ito? Sinisiksikan lahat yun. Niloloko tayo ng mga to, no? Yung dumalon niya kay Lenny, mga 1,000 lang yun, wala pa. Huwag nyo kami lokohin. Maliit ang venue noon. Eto, malawak din to. Baka estimate lang siguro yun. At saka madami pa dyan. Yung mga, Oo. ando sa, ang layo ng inabot eh. Pati nasa mga, Ganon. nasa Pero ako mga sa tingin ko, puno eh. nung ibinilang na 4-5, huminto na sila sa pagbibilang. Hindi Maaari naman siguro 4-5 talaga yung bilang. Maaga pa yun eh, nung binilang na ganyan. Ang daming tao sa puno niyan eh. Akala nyo ba? Yung sa puno na yan. Ha? Mas marami po nakaupo dyan. Taas ang kamay dyan. Taas ang kamay. Yung mga nakaupo dyan sa puno. Mga nakahiga pa nga eh. Nagdadi. Mas marami yan sa nakikita nyo dyan sa gitna. No? At doon pa kita mo yung sa tawid doon. Mas marami din doon. Bago sa tumawid, mas marami doon. Sa mga puno-puno, marami din dyan. Yung iba nga nasa tindahan eh. Yung mga gilid-gilid na mga restaurant. Iba nagpapahinga pa ang dami. Punong-puno yung mga restaurant dyan eh. No? Iba, nagpapalamig lang dyan. Bago mag-event, nasa SM pa yung iba. Nandiyan sa mall. Napakadami din. Yan pala ang bilang nila, 4-5 na yan eh. Ganon? Oo. Yun, ang ganda ng drone shot. Drone yan. No? Tapos dumami pa ng dumami yan nung paggabi Oo. na. Hanggang anong oras ba natapos ito? Hanggang, mga alas 10 na eh. Meron pa tao dyan. Oo. So ito po yung sinasabi sa report na ating binabalita mula pa kahapon ay one people, one voice, one Philippines. Ito po yung panawagan
ng mga nagkaroon ng mapayapang rally. Ayan. Binibigyang din ko po ito, mapayapang rally at nagpahayag po ng kanilang mga saloobin. Oho. Ito po yung mga, ano yung pangalan ng grupo nila? UPI. UPI ba yun? Oh, United People's United People's Initiative. Yan. Ang tema nga po, gaya ng binanggit ko yun One People, One Voice, One Philippines. At ang kanilang panawagan ay para po sa pagkakaisa at pagtugon sa mga pambansang issue. Kasunod po ito ng sinagawang rally doon po July 13 kung saan una nagtipon ng mga taga-suporta ng UPI. At ipinasara naman ng ilang daang bilang seguridad sa nasabi pong pagtitipon. Inilatag din po ng police at security banner sa ilang lugar at naglagay din po ng LED screen sa paligid ng Liwasang Bonifacio para po naman sa mga humahabol po sa naturang pagtitipon. Sabi po ng Manila Police District, umabot lamang daw po ng 4,500 ang tao na nagtipon-tipon po 4,500 ng tetting kayo. sa Liwasang Bonifacio. Nagsagawa rin daw po ng indignation rally ng nabanggit natin ngayon ng mga video, Naga City, Bukidnon, Cebu City. Habang naghahanda ang Kongreso para sa pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon, hindi, iba yan. Ibang karugtong na pala yan. Ayun. Yun po, mga kababayan. Mukhang, ano ba ito? Every Sunday na ba ito nalang gagawin? Para wala pang schedule na kasunod. Natin alam Ang saya dyan sa rally na yan, payapa talaga. Disiplinado lahat. Ang saya dyan. Sabi nila magulo daw rally. Ang nagpapagulo, yung ang cost kung ba't nag-rally. Kaya nag-rally ang tao dahil sa flood control issue na ayaw nilang imbestigahan, yung nagpapagulo. 'Di ba? Nagpapakasarap yung mastermind. 'Di ba? Habang sila Senator Marcos nasa kulungan. Ang sakit-sakit, ipapaalala ko sa inyo napakasakit sa damdamin hanggang ngayon. Gisingin nyo, diwa nyo ngayon matindi to sasabihin ko, na si Senator Marcoleta hanggang ngayon nakakulong. Masakit sa damdamin ng mama, nakakulong siya. Hanggang ngayon nakakulong siya doon. Naghihirap siya. Habang itong mga to nagpapakasasa sa maleta. Mga kababayan, ulitin nyo sa puso nyo yan. Si Marcoleta nakakulong hanggang ngayon. Paano mapapakawalan yan? Habang buhay ang hatol sa kanya. Di ba? Anong gagawin dyan? Itong mga big fish na to, napakasarap ng buhay na to. Di ba? Oo. Nasa kanila yan kung kailan nila gagawin. Ang mga personality ata dyan, nakita ko sina retired General Pokis. Pokis. Mhm. Anong first name ni General Pokis? Romeo? Tama. Yun. Oo. Yun o. Siguro, kung may nakikinig sa kanilang grupo dyan, magpadala sa atin ng mensahe. Ito ba'y araw-araw ninyo, weekly, paano ba ang gagawin niyo dito, Sige po. Yan po, naging mapayapa. Importante dyan, ipinahayag po nila. Sana ay nakarating po sa mga kinaukulan yung panawagan ng ating mga kababayan. So, Yes. yan po yung paraan na ginagawa nila. Isa hong mapayapang At yan naman nasasalig sa ating mga umiral na batas, Nelson. Wala hong masama na yan. Wala hong nagbabawal. Pag hinarang kayo, mga kababayan, sana pag hinarang kayo, makinig kayo. Videoan nyo, picturean nyo. Videoan nyo. Makipagsagutan kayo, huwag kayong makikipagmurahan, huwag kayong makipagsigawan. Siguraduhin nyo yung mga sasakyan nyo, van nyo, bus, jeep, lahat ng sasakyan nyo, papunta sa rally. Siguraduhin nyo may papeles. I-report nyo, i-live nyo. Pag may vlogger kayo kasama, i-vlog nyo. Para ma-checkmate tong mga to, mga nanguhuli. Kasi tuso sila Nanguhuli sila kahit walang violation Oo. Tuso yung mga yan. Kailangan tusuhin din natin yung mga yan. Yan ang kagandahan ng demokrasya. Yan. Sa mga yan, walang demokrasya ngayon. Dahil yung amo nila malapit na mahuli. At yan po ay pinoproteksyonan ng ating mga umiral na batas. Na kapag meron kang disgusto, ay ipahayag mo ang iyong saloobin. Importante ay hindi ka lumalabag sa mga umiral na batas. Eto na dyan. Makinig kayo. Oo. Alam mo ba na naglabas ngayon ng pahayag ang ombudsman? Ngayong araw na ito, May ipinaaresto na naman. Malapit na. Yon. Eto, ang sabi ho ng Office of the Ombudsman, sinimulan na po nila ang preliminary investigation sa kaso ni former House Speaker Martin Romualdez. Yari na kayo ngayon.
yari na. Tumanta ka na, Martin. Kumanta ka na. Dusin niya ng pangalan mo sa sambayan ng Pilipino. Linisin mo na. Gusto mo, sumama ka sa rally. Oh, sumama ka. Ihayag mo dyan yung mastermind. Kilala mo naman yun eh. Alam mo naman yan. At kay dating Congressman Elizalde at iba pa, kaugnay ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Pero di ba dati na yan? Sinasabi nila namin, no? Sinabi ito ni Ombudsman Remulla, di ba, nung nakaraan. Sabi niya, malapit na, malapit na. Malano na lang daw eh. Ito, sinimula na Aba. ang preliminary investigation. Oo. Pero ito ang dapat, kasi sabi mo, hindi, yun nga, matagal na yan, di ba? Oo. Ito ang dapat nyong mapansin. Okay. Sa statement sa pahayag ni Assistant Ombudsman Jose Dominic Mico Clavano IV, Nakabihira magsalita yan, ha? Bala Eto. talaga yan. Oo. ito ang dapat mo maintindihan. Oo. The Ombudsman has made preliminary finding of probable cause Nako, yan na. May probable cause. and identified Romualdez. Iliwat mo sa sariling wika natin. At, Dahil ngayon ay champion ng Spain, sa FIFA, wikang Kastila. Easy. Tagalog lang. Tagalog tayo. Sige. Oo. Okay. At kinakitaan, si dating Speaker Martin Romualdez. Okay. And identified Romualdez. Yan, tinukoy si Romualdez. Eto na, humawa kayo sa inyong mga upuan. Dahil baka kayo mahulog. Ganon. Identified Romualdez Tinukoy si Romualdez as the central figure Nako of po. the controversy. na siya pong sentrong personalidad ng naturang kontrobersya. Parang Nako, mastermind. Ay, nasa gitna. mastermind. 'Di ba? Nasa gitna siya na may tuturong mastermind or mastermind. Iba na. Martin, magsalita ka na. Tinuturo ka ng mastermind. Yung mga vlogger, wala na yan. Ang ginagawa ng mga vlogger ngayon, kanya-kanya na. Bakit? Yung iba, sabi ko, yung iba dyan, di binabayaran eh. Yung iba dyan talaga nagbablog lang. Yung iba dyan, bayaran. Nagkaka-onsiyan na iba dyan. Yung iba dyan, hindi na sila binabayaran kasi nagkakawatak-watak na. Ba't pa sila babayaran? Wala na loyal sa kanila. Hindi nila malaman kung sino loyal nila. Kung si Bonget ba o si Martin. Di ba? Nagkakawatak-watak na sa taas eh. Paano babayaran sila? Kaya ang gagawin nila ngayon, switch na sila ng content. Switch na sila ng, kung di na, malamang sa Pinklawan sila pupunta. Yan yung plano ng Pinklawan, sasabi ko sa inyo. Kaya pasimpleng kinakampiyan ng Pinklawan yung mga Marcos. Hindi, ang balak nilang kampiyan yung mga supporter ng Marcos, yun yung target nila sa botohan. Di ba? Ayan na, nangyayari na. Wala na, laglag na. Isa nga na, walang vlogger eh. Yung pumanaw na vlogger, di ba? Yung Alicia eh. Wala na eh. Doon pa lang, pasmado na sila eh. Takot na yung iba sa kanila eh. Ngayon, kakasuhan na si Martin, yung amo nila. Wala na. Ano pang mangyayari? Yun siya na. Eto pa, the former House Speaker is explicitly accused of masterminding a massive kickback scheme. Nako, patay Siya ka. na talaga tinuturong mastermind ng malawakang pangungulimbat. At alam mo kung sinong testigo dito? Sin daw. Secretary Manny Bonoan. Nako, yan na. Yari si Bonoan, nagsalita na. Totoo lang. Di ba? Yan na siya sabi na pag si Bonoan na ginawang state witness, may ituturo siyang big piece. At dito pumapasok mga kasama na maaari si Boying traidor na. Wala lang magawa. Di ba naalala niyo yung dating chismis na naman, no? Na sinabi ng ng Balateros, ang sabi, may isang Remulla na sinabi, pag tinanggal mo ang kapatid ko, mananagot ka sa akin. Ibig sabihin, kasi di ba may chismis sa si John Big daw, pinaalis sa Malacanang, parang sinigawan niya at pinaalis sa meeting. Doon nagsimula na lahat ng galit ng mga Remulla. Para lumalabas mga Remulla, traidor na, laglagan na. Para kasi ganito yan eh. Kung hindi mang scripted to nangyayari kay Boying, kinasuhan niya si Martin, walang magawa ngayon yung pinsan na si Bonget. Na, ba't mo kinasuhan niya? Pinsan ko yan. Walang magawa. Ang gagawin niya, tatanggalin ko si Boying. Hindi pa pwede kakanta si Boying eh. Babaytad lahat eh. Doon siya matatalo. Doon kinakabahan na lahat sila ngayon. Kinakabahan na sila ngayon. Yun lang.
Mabigat ang ano. Sabi ni Miko Clabano yan? Oo. Tinukoy mismo ni Miko O, Clabano. tinuko, ibig sabihin, nagtiyatrydor na nila administrasyon. Wala lang magawa talaga si Bongit. O, mga vlogger, litong-lito na kayo kung anong kakampihan nyo ngayon. Ha? Litong-lito na kayo. Yan yung bunga ng rally ng iba't iba, pati ng INC na nilalait nyo. Nagbunga na. Laitin nyo pa ang INC. Laitin nyo pa. Di ba? Tinukoy na. Oho. May ano pa nga sila eh. Hinahanap ko yung mismong statement eh. Ganon? Eh kaya pala ngayon sa, aywan ba, nakita ko kanina parang nakatanggap daw ng intelligence report ang ombudsman na plano, nakakawan ba natin yun? Na Ano may sabi? plano daw tumakas. Mag-upload Ay, si Speaker Martin Nako. Romualdez. Ano gagawin? Dito kikilabutan ng otoridad dito. Bakit? Yung mismo mga otoridad, hindi nila alam kung sino kakampiyanan nila. Oo, hindi na nila alam. Pati yung mga congressman, sino ba talaga? Si Martin o si ganto? Diba? Hindi na nila alam. Kaya kikilabutan sila dito sa bunyag ng Net25. Mag-disguise siya para may ano na yan eh, di ba? Ay baka, Oh, pupunta airport, di-disguise. Eh kung may pera ka, kayang-kaya yun. Papunta ka lang sa mga doktor, mga artist, kaya mo ganun yung mukha mo. Kaya. mag-ano sila, mag-usap sila ni Saldi. Naku po. Hindi no, kasi nung nakaraan, di ba, muntik na siya umalis, sinara. Hindi, may HDO siya, ano eh. Hanggang ngayon, gumagana pa ata ang HDO niya. Oo, Diba? meron. Ewan ko kung totoo kasi lumabas po kanina. Di ba nagpaalam siya, magpapagamot sa Singapore? Oo, Hindi siya pinayagan. pinayagan. Oo. Oo. Eh, ngayon, nanatili pa yun. Oo. May inilabas, nakita ko eh. Wala din. So, Pag tumakas yan, isa lang ibig sabihin. Ha? Sasabihin na naman nila hindi mastermind yan. Wala naman yung investigasyon. Ganyan niya, isa-isa ng tatakas. Kaya nga sabi ko sa inyo ang huling tatakas dyan yung big fish. Tatakas na. Iiwan na ang bansang Pilipinas. Chismis lang yan na huwag niyong paniniwalaan. Nakarating sa akin yan. Impormasyon na chismis. Tatakas na ang big fish. Hindi na uuwi ng Pilipinas. Baka sabihin nyo, pakalat ko to, fake news ha. Chismis lang to. Ako nagsasabi, huwag niyong paniwalaan. Alam na dyan yan ng karamihan, lalo na yung mga nag-rally. Mga karalihista, alam nyo na yan. sa papel natin eh, kung ano detalye. Pero yun nga po, ang binabanggit, may nakuha daw pong intelligence report na may planong lumabas ng bansa. Naku po. Ito hong si dating naku Speaker po. Martin Romualdez. Tingnan natin. Baka wala na nga dito. Di ba? Eh, bali ba Yun naman, lang. to Nason, kaninang umaga, sabi, may nakita ko si kanyang abogado, si Attorney Ade, nasaan ba yon? Si Attorney Ade Pajardo, ito, sabi ni Attorney Ade Pajardo kaninang umaga, handa daw pong harapin ni dating House Speaker Martin Romualdez ang anumang reklamo na maaaring isampa ng ombudsman. Nason, ito daw po'y pahayag mismo ni Attorney Ade Fajardo, ang legal counsel ni Romualdez. Sabi niya, ay wala daw pong ebidensya na nag-uugnay sa dating speaker sa mga aligasyon. Ang aligasyon po ay issue ng irregularidad sa mga flood control project sa bansa. Binabanggit po ni Attorney Ade na nasa case build-up. Tama pala sinabi. Talaga nasa case build-up pa lamang daw po usapin. At wala pa raw po sinasagawang preliminary investigation na son. O pinapadalang sabina laban kay Romualdez. Iginigit pa po ni Attorney Pajardo na hindi raw po kapanipaniwala ang pabago-bagong testimonya nung mga nagpaparatang na nagsabing naghatid dumano sila ng kickback sa ilang mga opisyal daw po ng pamahalaan. Sinabi doon po ni ito, background na ito. Pero yun po, tinitiyak pala. Tapos binabanggit pa po ni Attorney Pajardo na dapat mabigyan daw po si dating Speaker Romualdez ng pagkakataong sagutin ng formal ang paratang bago daw po magkaroon ng anumang mga konklusyon. Naku po. Anong araw na ba ngayon? Lunes na ngayon. At 20. Lunes, tapos na ira nila. Tapos na ang ira nila. Dalabas na. Hula ko lang yan. Huwag yung paniwala yan. Hula lang yan. Hula. sa isang Lunes ay anong mangyayari? Magsosona na po ang Pangulo sapagkat yun ay 27. Ayun na. Huling Lunes ng Hulyo. Big fish tatakas na hindi nababalik ng bansa. Yan ang chismis for today. At batay po sa ating umiral na batas, kinakailangan magsona ang Pangulo. Ano? So ito ba sasabihin niya
Malay natin, di ba? Magiging laman ba ito ng Baka kanyang solo? Biyernes i-file. Para Lunes, meron na. Ganon? Ayan ang sinasabi natin. Yan ang ini- Martin, kumanta ka na. Hali ka na. Hali ka na sa rally, Martin. Martin, pupunta sa rally. Romualdez pupunta sa rally. Sarap pakinggan, no? Romualdez pupunta sa rally. Ikakanta si Big Fish. Di ba? Hintay natin. Big Fish tatakas na. Hindi na babalik ng bansa. Chismis lang. Chismis. Huwag yung paniwalaan. Pero huwag yung kalimutan, yung sinabi ni ni speaker dati, yung kanyang video. Oo. Hindi ako... I will not go down alone. Oo, I will not go down alone. Yari ka. Sasabit kayo dyan. Oo. Maghila ka na. Kasi Jen, kailangan gawin ito ng Pangulo dahil bate ho sa latest survey, lahat ang baba na eh. Yung kanyang net satisfaction rating, negative. Yung kanyang net trust rating, negative. Nako, Pura po itong latest ha. Grabe, painggan nyo to ha. Grabe, puro negative to. Bihira to ha. Wala, first time to nangyari sa Pilipinas. Samantalang yung sa kabilang banda, yung kay Vice President Sara Duterte, puro naman pataas, puro positive. baka sabi, pinaparatangan tayo. Ito, pasahin ko na yung balita. Oo. Habol ko na, 55 pa lang naman eh. Oh. Ito. Ang nag-survey mismo ay ang SWS, isa daw po itong commission survey. Lumalabas sa na ipinagawa ng strat-based. Bumagsak po sa pinakamababang antas ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos ayon po sa commission survey ng SWS. Record low daw yan. Oho, strat-based, 34% lang ang may tiwala sa Pangulo. Mas mababa ito na isang puntos ng 35%. Grabe na. Tama na. Opo, grabe na po nangyayari ngayon. Hindi na maganda nangyayari. Sila na magkakampi dyan. Yung mga vlogger, yun na lang, iisa mukha na lang mga vlogger, magkakampi. Wala sila kakampi official. Sino kakampi nila official? Wala naman Sino yung mga dating retired na kakampi nila? Wala naman. Lahat sa kanila, wala na Di ba mo na, nasa sa panig lahat ng UPI lahat. Sa yung nagdiwang rally, lahat ng panig, mga ibang reliyon, nasa panig nasa UPI. Si Rob, iba-iba. Rating na nakuha ng Pangulo noong Marso. Isinagawa daw po pinakahuling survey mula June 20 hanggang 29. Umakyat naman ng 45% mula sa 38% ang mga respondents na may kakaunting tiwala kay Pangulong Marcos. Minus 11. Oo. Minus 11. Pagka binaynos mo yung may tiwala at yung walang ang tiwala, negative 11 nga. Nako. Trust rating niya noon po November 2025 at March 2026. Lumalabas naman sa parehong survey na nanatili naman si VP Sara Duterte ang kanya pong 57% trust rating. Tumaas din daw po sa 27% mula sa 22%. Ang mga tao may kakaunting tiwala lang sa kanya. Plus 30 ang net trust rating ni Duterte. Plus 36. Plus 36 ito noon po namang Marso. Ayun. Baka sabihin nag-iimbento tayo. So ito pala ay talagang survey ng SWS yan. SWS Commission Survey. Satisfaction rating at trust rating. Kasabay niyan, naglabas naman ng Pulse Asia dyan. Meron din Pulse May Asia. naglabas din. Ano naman sabi ng Pulse Asia? Performance rating naman, 29%. Tignan niya kung totoo siya sabi ng Antiklerat. Tignan mo, natatrabaho Ito trust rating. Aprobado sa performance. Performance pala. 21, hindi makapag-desisyon. Nako. Ayan, ipinapakita dito na nabigo makuha ng Pangulo ang majority approval rating sa lahat ng rehiyon. Nako po. Oo. Kaya mababa pa rin. Samantalang si VP Sara, ang nakuha niya ay Bisaya 61, Mindanao 89. Ayan. Wala kasing summer Ayan, yan. Yan. 61, 89. Ano pa? Wala na? Wala na. Ayan. Performance rating naman ito. So, ang pinag-ausapan, trust, tiwala, satisfaction, yung kasiyahan ng mga tao, at ito naman, performance, yung paggawa mo kung okay ka. Puro baba, puro bagsak. Nako po. Kaya kailangan talaga magpakita ng
Pakitang gilas. Pakitang gilas. Alam mo, para tumaas rating yan? Ha? Para tumaas rating yan? Imbestigahan yung flood control. Kaso hindi nila gagawin yun. Mahuhuli ang big fish, sabihin ko sa iyo. Pero kahit na hindi sila mag-imbestiga, tapos na ang lahat. Huli na ang lahat. Kumbaga nga sa salita, sa sakit, ngayon ka na nagpa-check up, ubos na lahat ng pagkakataon mo. Tapos na lahat. May taning na. Eto, isipin nyo to. Si Martin kinasuhan na. Anytime puputok na si Martin, baka sumama sa rally to ha. At ang big fish hindi na tatakas na ng bansa. Uuwi, hindi na babalik ng bansa. Chismis lang yan. Yan na ang katotohanan. Yung mga vlogger watak-watak na. Kayo talo dito. Kayo talo dito. Sige, tawanan nyo pa more. Tawanan nyo pa lahat na nag-rally. Tawanan nyo pa sila Kibuloy. Tawanan nyo pa ang INC. Tawanan nyo pa. Yan ang mangyayari sa inyo. Lalagapak na kayo. Maraming salamat. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman at napakamakabuluhan talakay na naman ang aking hinatid sa inyo. Ingat lagi at talagang Net25 lagi may pasabog sa atin at talagang binubulgan nila. No? Paalam po sa inyong lahat.